been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay handa na, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita, mga palatandaang malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon, habang may panahon. Halina nga'y pauwiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa. Nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo
Sound check. Ayan, mga kapatid. Hintayin natin sandali si Pastor at sound check. Ayun, meron. Isa pong mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Happy Monday po mga kapatid. Ito ang unang araw ng pagpasok sa school o pagtatrabaho. Pero hindi unang araw ng Sanlinggo. Yan, November 20, nagdadala ng kapayapaan at galak ang Espiritu. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at dumadalangin sa inyo ngayong umaga na ito. Bagamat marami kaming kaguluhan, maraming kalungkutan ang aming nararanasan, kami umaasa na ang kapayapaan at ang banal na Espiritu ay aming pong maranasan at inyo po nawang kaming protektahan sa anumang sakuna ng buhay at kami maging matatag sa pananampalataya anuman ang mangyari. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating key text, Romans 15 verse 3, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So dito po si Apostol Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma at ang kanyang sulat, ang sabi dito, magkaroon ng pag-asa ng kagalakan ng kapayapaan sa pananampalataya ang bawat isa. Dahil matindi ang kinaharap ng mga taga-Roma dati na mga naku-convert sa pananampalataya. Dahil alam naman po natin sa panahon nila Apostol Pablo, papalapit na dyan yung Dark Ages. No? Papalapit na dyan yung persecution at nagsisimula na sa kanila talaga. Ramdam na yung papuntang Dark Ages dyan ayon sa propesiya, yung pinakamahabang prophecy nga sa 2,300 days o years mga kapatid. Marami ang nababanggit tungkol sa pagkakaloob ng banal na Espiritu. At sa pamagitan ng iba, ito ay binibigyang kahulugan sa paraang nakasisira sa mga iglesia. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagtanggap ng mga buhay na elemento sa mga kasulatan sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Ano po yung mga nakakasira sa iglesia na binabanggit yung pong tungkol sa banal na Espiritu? Siyempre, yung nakakasira sa iglesia, yung nangangaral na ang banal na Espiritu ay isa lamang power at hindi kasama sa Godhead o hindi kasama sa kadiyusan. So, yung nakakasira po sa church. Sapagkat ang katotohanan mga kapatid, ang banal na Espiritu ay kasama siya sa Godhead. Siya ang third person of the Godhead. Isa po siya sa pangatlong persona na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. No? Nagbibigay sa atin ng spiritual na gifts mga kapatid. Kaya dapat ay tayo bilang isang mananampalataya, yun ang ating paniniwala at yun ang ating ipinapahayag. Kapag mayroong ibang nagtuturo ng maling doktrina, bukod diyan, ito'y nakakasira ng pananampalataya. Di ba? Sabi dito, ito ay pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng anak ng Diyos. Ito po ginagawa natin sa communion service. Siyempre ito'y simbolo, no, yung ginagamit natin. Sa mga gumagawa nito, ang buhay at kawalang kamatayan ay nalilinawan sa pamamagitan ng Ebanghelyo sapagkat ang salita ng Diyos sa katunayan ay katotohanan, espiritu at buhay. Yan. So yung pong pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsasagawa ng kalooban ng ating Panginoon ay katulad ng pagkain ng sumisimbolo sa pagkain ng laman at dugo ng ating Panginoon. Sumisimbolo, no, mga kapatid. So may mga iba't ibang paraan. Siyempre sa atin sa communion service, yung pong
tinapay na walang libadura at yung pong grape juice. So dito naman mga kapatid, yung binabanggit dito ay yung pong salita ng ating Panginoong Diyos na tinapay ng buhay at yung pong paggawa natin ay sumisimbolo rin. O yung pagkilos natin, yung pangangaral natin sumisimbolo rin sa dugo at sa dugo ng ating pong Panginoong Diyos. Na ito po mga kapatid ay nagkakaroon ng malinaw na pag-iisip sa bawat isa sa atin at ang mga tao ay nabubuhay sa katotohanan. Pribilehiyo ng lahat ng nananampalataya kay Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas na kumain sa salita ng Diyos. Mga kapatid ko, no? Ibig sabihin, hindi yan utang na loob ng Diyos sa atin na basahin yung kanyang salita. Kundi, ito ay isang pribilehiyo, no? Isang privilege na makapagbasa tayo ng Biblia o isang malaking karangalan. Ang impluwensya ng banal na espiritu, ang paggagawad sa salitang iyon, ang Biblia, ang walang kamatayang katotohanan na siyang nagbibigay ng lakas at kalamnan sa panalangining nagsasaliksik. So, sino po ang nagbibigay lakas at kaalaman sa mga nananalangin na nagsasaliksik? So, ibig sabihin, hindi lang basta nagbabasa, kundi nagsasaliksik sa salita ng Panginoong Diyos. So, maganda niyan kapag tayo magbabasa, meron tayong aklat na isinusulat natin yung mga natutunan natin. Halimbawa, ano ang karakter ng Panginoong Diyos? Meron kang aklat na doon sinusulat mo yung karakter ng Panginoong Diyos. So, lahat yun mga kapatid, yung natutunan natin, sinusulat sa isang aklat. Yun talaga yung nagsasaliksik. Kung ikaw ay beginners, yun ang ginagawa natin, no? Sinusulat natin sa aklat. Ako, may compilation ako ng mga sermon. Yan, sinusulat sa isang notebook. So, kinakailangan yun mga kapatid kasi yun na ang pagsasaliksik. Kapag bumasa ka lang, binasa mo, tapos minsan tulog ka na, ay pagbabasa lang yun. Hindi yun pagsasaliksik. Iba yun mga kapatid. Ang pagbabasa, maaring wala ka na maunawaan nun. Pero yung nagsasaliksik ng salita ng Panginoon at dumadalangin, yun ang marami ang natututunan. Kaya nga sabi dito ni Jesus Christ sa 5:39, yung pong banal na kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya. No? Old and New Testament mga kapatid, nagpapatotoo tungkol kay Jesus Christ. Sabi dito, yaong mga naghuhukay sa malalim ay nakakatagpo ng natatagong hiyas ng katotohanan. So totoo yun. Kapag ikay naghuhukay, nakakahanap ka ng mga mahalagang hiyas. So, ibig sabihin, naghahanap ka ng mahalagang katotohanan. Pero syempre, magbubungkal ka sa lupa na tama. Dahil baka gumastos ka, may mga ganyan, gumastos ng malaki ng paghukay, pagkatapos wala namang nahukay. So kailangan, kapag ka nagbabasa ka, titiyakin mo na yung binabasa mo ay sa Panginoong Diyos. Maaring nagbasa ka ng pocketbook, nagbasa ka ng kung ano-anong aklat, kahit anong hukay mo, walang hiyas kang makukuha dyan, nakatotohanan. Di ba? O, pipiliin din yung aklat na babasahin. At yung ang aklat na dapat basahin natin ay ang banal na kasulatan. Na kapag ka ating nilaliman ng paghukay, tiyak na mayroong ginto. Tiyak na mayroong hiyas. Di ba? O, marami ang mga nalugi sa mga paghahanap ng ginto dito sa Pilipinas. Di ba? Naghanap sila ng ginto doon sa wala namang ginto. Talagang wala kang mahuhukay. Maghahuhukay ka sa lugar na mayroong ginto, mga kapatid. Paano mo malalaman na doon ay mayroong ginto? Sa ilalim. Maaaring sa taas pa lang may ginto na. May mga pulbos na ng ginto. O kaya may nagbaon noon. Yung ginto kasi nakahalo lang sa lupa. Ang Panginoong Diyos na nagpakalat yan. Talagang ano mo talaga. Ipaprocess talaga yun para makuha mo. So ganun din sa salita ng Panginoong Diyos. Dapat talaga pinaprocess yan. Para nang sa ganoon, mahukay natin yung mga kaalaman, yung mga gintong aral dyan po sa banal na kasulatan. O kaya nga po yung mga suggested questions na binabanggit natin, yung 4 na questions na yan, no? Makatutulong sa atin para mahukay ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang banal na espiritu ay naroon sa mga taimtim na tagapagsaliksik. Na kanino daw po ang banal na espiritu? Sa mga taimtim na nagsasaliksik.
So, ibig sabihin, hindi ako o ikaw ang makakapagsabi na ikaw ay nagtaimtim na nagsasaliksik. O, hindi ako ang makakapagsabi, kundi ang banal na espiritu. Kung tunay kang nagsasaliksik, ang banal na espiritu, gagabayan ka o gagabayan tayo. Sumisinag sa salita ang pagbibigay liwanag nito na tinatatakan ang katotohanan sa isipan na may bago at sariwang kahalagahan. Ang nagsasaliksik ay napupuno ng kapayapaan at kasiyahang hindi naramdaman dati. So sabi dito, ano ang palatandaan na ikay totoong nagsasaliksik? Abay kapag napupuno ka ng kapayapaan at kasiyahan sa iyong sarili. Yan. Oo nga, no, kapag anong ako'y nag-aaral at nagbabasa ng Bible, kapag ako'y nagbabasa at nagsasaliksik ng katotohanan, nasasatisfied ako, ay oo nga, tama nga, ba't din ko lang nalaman ito? So mga ganun mga kapatid, no? Kailangan maramdaman din natin yun. Kapag nagsasaliksik tayo, mayroong kapayapaan, mayroong kasayahan tayong nararanasan. Pero kung walang kapayapaan naranasan sa iyo, naranasan mo sa pagbabasa, ay nanto ka lang, at walang kasiyahan sa pagbabasa, hindi ka nagsaliksik, nagbasa ka lang. Yun ang ibig sabihin nun. Ang banal na espiritu gumagabay sa mga nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Ikinukumpara ang mga text sa ibang mga verses. Yan. At binabalikan uli yung binasa. Yun yung nagsasaliksik. No? Yan ang nagsasaliksik. Yan ang tunay nagsasaliksik. Binabalikan uli yung mga verses. Pero pag pinasadahan mo lang, tapos tulog na, ay pagbabasa lang yun. Magkaiba ang pagbabasa at pagsasaliksik. Ang kahalagahan ng katotohanan ay nauunawa ang hindi pa nangyari ng una. Sumisinag sa salita ang isang bago at makalangit na liwanag na nililiwanagan ito na parang nabahiran ng ginto ang bawat letra. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa isip at puso na ginagawa ang salita na espiritu at buhay. Kaya nga po yung Biblia, buhay yung salita diyan, yung lesson diyan, buhay yung aral diyan. Kahit basahin mo yan ng paulit-ulit, may bago at may bagong aral kang matututunan. Napakadami. No? Sa sermon lang, ang daming way. Kahit isang verse lang, napakadaming po pwedeng isermon na agad dyan. Kasi nga, buhay yung salita ng Panginoong Diyos. Kapag binabasa mo yan, sinasaliksik mo, ang nagbubulong na sa isip mo ang Panginoong Diyos. Ang nagsasabi na sa iyo ng mga aral, ng mga katotohanan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Pero dapat saliksikin, ano? Kasi maaring may magkaroon ka ng sariling interpretasyon na wala naman sa Biblia. Kailangan talaga magsasaliksik. Hindi ka basta-basta mag-interpret. Dahil ang Bible ay mayroong sariling interpretation. No? Kaya nga, kinukumpara yan verse by verse. Manuscript release. Number 21, page 131, 132. Itinataas ng bawat manaliksik ng salita ang kanyang puso sa Diyos, namamanhik sa tulong ng Espiritu at hindi magtatagal ay kanyang matutuklasan ang nagdadala sa kanya sa ibabaw ng lahat ng gawa-gawang pahayag na mga nagkukunwaring guro na ang kanilang mahina at giray-giray na teorya ay hindi sinusuportahan sa pamamagitan ng salita ng buhay na Diyos. So dito po mga kapatid, ito ay malinaw sa aking puso't isipan na pinalalakas ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mahinang teorya, ang ating pong mahinang kaalaman, ang ating mahinang paniniwala ay pinalalakas ng Panginoon. Binibigyan tayo ng mga katotohanan para maitama yung mga mali nating mga aral o maling doktrina na namana pa sa mga ninuno ng mga Pilipino, no? Katulad niyan, yung mga pamahiin. Isa sa mga pamahiin, pag may namatay, yung 40 days, nagagather uli yung mga magkakapatid, 40 days kasi 40 days daw aakyat yung kaluluwa ng kanilang magulang o ng kanilang mahal sa buhay na mayapa. Hindi po totoo yun. Sapagkat sa Biblia, ang nakaranas ng 40 days ay si Jesus Christ. Pero umakyat si Jesus Christ, hindi siya patay, kundi siya ay buhay, sangayon sa banal na kasulatan. Sabi nga niya sa John 20 verse 17,
pagkatapos mabuhay ni Jesus, sabi niya, "Huwag niyo muna akong hawakan, hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." O, ibig sabihin, nung patay siya, hindi siya umakyat sa langit. Sapagkat nung umakyat siya, mga kapatid, noong siya ay buhay. Nakita ng mga alagad, sabi sa Acts chapter 1. So, ang pamahiin ngayon, yung patay, no, aakyat daw sa langit 40 days. Walang ganun, mga kapatid. Walang patay na umaakyat sa langit. Ang umaakyat sa langit ay buhay. Mga kapatid ko, no, yan ang tatandaan natin. Marami pa rin ang Adventist na Katoliko. No, may nagpo 40 days pa rin. So, hindi ganun, mga kapatid. Dahil si Jesus Christ lamang yung nag 40 days, buhay siya. Yung mga patay, mga kapatid, nananatiling patay ngayon, nasa sementeryo, o kiniremate, nandoon pa. Si Brother Jerry Sibillian na namatay, na isang anchor sa radio, o isa siya sa mga evangelist, mga kapatid. Alam na alam niya ito, no? Ngayon patay siya, nung nabubuhay siya, alam niya na ang mga patay hindi dumidiretso sa langit, kundi nananatili sa lupa dahil patay. Mapupunta lang sa langit kapag binuhay ng ating Panginoon. Kaya walang 40 days na nagaganap ngayon sa mga namamatay na tao. Tanging sa mga buhay lang yun, katulad ni Jesus Christ. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong magmadali na pumunta sa langit, mga kapatid. Tayo ay susundin ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagbalik. Parang ang pangit pakinggan, ano? Dahil yan ay naging tradisyon na ng mga tao na sunduin ka na ng Panginoon. Para pag sinusundo ka ng kamatayan, hindi ho. Kapag sinundo tayo ng Panginoon, hindi kamatayan ang susundo sa atin, kundi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pagkakaiba ng tradisyon at sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya tayo, yung mga Katolikong belief natin na na-apply pa minsan sa buhay natin, iwaksin na natin yun dahil ang salita ng Panginoong Diyos ang dapat nating pakinggan. No? Dapat ang salita ng Panginoong Diyos ang dapat nating suriin, mga kapatid, saliksikin at idalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Nang sa ganoon, ang sabi dito sa Romans 15 verse 13, magkaroon tayo ng kapayapaan, ng pag-asa sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sino po ang ginagabayan ng banal na Espiritu? Yung mga nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Yung mga nagsasaliksik na nananalangin sa ating pong tagapagligtas. So muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Isama natin sa panalangin ang buong Astrero family. Ayan, ay comfort sila ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. At yun din po yung mga may mga karamdaman, mga kapatid. At yun din po yung pong graduation ng BOP ng mga kapatid natin sa Tabacao. Yung mga interest natin doon na may isang araw na sila rin ay makapag-conduct rin tayo ng proceed doon para sa mga graduate ng BOP, na idadalangin natin yan sa Panginoon. So tayo ay pangunahan ni Brother Melvin sa prayer. Pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ito habang isinusulat natin ang ating pong mga panalangin para sa ating pong Panginoong Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging
Amen. Isang napakasarap pakinggan na awit, ano po. Inibig tayo ng Panginoon sa walang hanggan, ano po. Hindi nagkulang kahit kailan ang Panginoon sa atin. Kaya talaga naman dapat na ibalik natin ang pag-ibig sa Kanya, mga kapatid. Kaya salamat po sa awit na yun, at salamat din, Pastor, sa napakagandang paalala sa amin sa umaga nito. Nagdadala ng kapayapaan at galak ang Espiritu, ano po. Yan, yung katotohanan ay talaga nagdadala ng kapayapaan. Pag nalaman natin yung katotohanan, ano po, tunay naman talaga ng kaligtasan ay ibinigay sa atin, ano po. Bago pa man tayo isilang, ibinigay na ang kaligtasan. Ngunit mayroong mga nakakasira ng, sabi nga dito sa first slide, ano, nakakasira sa iglesia, sa pananiwala ng mga tao. Sabi ng ibang religion kasi ay mga Adventist hindi daw maliligtas dahil sumusunod daw dahil 10 utos daw yung kaligtasan. Mali, mga kapatid. Sila daw biyaya lang, ligtas na. So kahit uminom sila ng alak, gumawa sila ng mga masama, basta't sila ligtas na sa biyaya. Yun ang alam nila. So nakakasira, ano, maraming ganyan na nagkasabi ng ganyan. So pag alam natin yung katotohanan, magdadala ito ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan, ano. So ang pagsunod sa kanyang kautusan ay pagbabalik ng pagmamahal na ibinigay niya sa atin, mga kapatid. Pagbabalik ng pagmamahal. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. So kaya sinusunod natin yung utos niya. Yun nga, sabi nga ni Pastor ay marami sa mga Adventist ay Katoliko pa rin ano pa rin yung mga hindi pa rin nasa liksik yung katotohanan, kasi nga yung iba ay nagbabasa lang ng Bible, hindi inaaral, o kaya yung may iba yung alaring oras sa pagbabasa ng Bible. At buti pa tayo ay kahit pa paano nakakapakinig ng mga devotional. Unti-unti natin yan na natututunan, ano po. Kaya napakainam kapag nakikijoin tayo sa mga ganito, mga pangaral. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, kahit pa ulit-ulit pagbabasa mo ng Biblia, may matututunan ka pa rin na bago. Napakainam, ano. Ganyan din naman sa devotional, kahit pa ulit-ulit may bagong natututunan. At higit sa lahat, makakalimutin tayo kaya kahit pa ulit-ulit, maganda, ano po, maganda. Ang gamot sa kalimot ay paalala, diba? Kaya tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay binigyan ng pagkakataon na ganito, ano po, nabe-bless tayo sa bawat umaga, na remind tayo. Kaya ipanalangin natin ang bawat isa. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Kahit kailan hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa amin, sa pagbibigay ng aming mga pangailangan. Kahit kailan hindi kayo nagkulang at hindi nagsawa na iabot ang inyong mga kamay sa amin. Humihingi kami ng kapatawaran kung kami man ay mahina, hindi namin nakikita ang inyong pag-ibig at pagmamahal. Ngunit ngayon, nais namin na patuloy kayong tanggapin. Patuloy kayong tanggapin sa aming puso at isipan. Patuloy na magpasakop po sa inyo. Matutunan namin ang katotohanan at magkaroon ng at magdala ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan. At alam namin na ang Holy Spirit ay magagalak sa ganitong mga pamamaraan. Gabayan po kami ng Holy Spirit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan ang katotohanan na aming nalaman ay amin din namang maibahagi sa iba, pagkat marami pa sa aming mga nasasakupan ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin pagpapatuloy ang mga bagong binyagan sa KC1. Patuloy namin silang inasama sa panalangin na patuloy sila maging matatag, at hindi lamang ang bagong binyagan, hindi na mga dati namang miyembro na maging matatag sa kanilang tinanggap na katotohanan. Patuloy namin sinasama sa panalangin yung graduation sa Tabacao, mga BOP students, at naway patuloy rin silang maging matatag sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at nawa ang crusade na pinaplano nila doon ay maganap sa madaling panahon sa inyo pong tulong, Ama. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na
na nakikinig ngayon, patuloy kaming samahan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming maghapon. Kayong manguna sa aming mga isipan upang kami maging karapat-dapat po sa inyo. Patuloy na aming sinasama ang comfort sa pamilya ng mga astrero sa pagpapahinga ni Tatay Yuling. At siya ay alam namin na naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. At makikita ulit nila at makakasama ang kanilang lolo na siya ay muli niyong bubuhayin sa inyong pagbabalik upang sunduin patungo riyan sa langit na bayan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang baby ni Sister Kisses na patuloy pa rin na bumabalik sa ospital, ngunit sa ngayon ay maganda na naman ang pakiramdam. Patuloy na kalakasan igawad po sa kanya upang sa ganun sila ay maging malusog sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maging masaya kasama po sa paglilingkod sa inyo. Sama din namin sa panalangin ng family ni Sister Milen, at kung ano man ang kanilang pinagdaraanan, mga pagsubok sa buhay, ay palakasin niyo po sila, patatagin at manatili ang inyong mga pangako sa kanilang mga puso upang di sila matangay ng tukso ng kaaway. Amin din sinasama sa panalangin ang iba pang may mga karamdaman. Sister Wendy na nagpapagaling sa karamdaman sa lungs, ang nanay ni Pastor Nelvin na nagpapagaling pa rin, ang baby na hinihiling nila Pastor at Brother Kevin at Brother James. Patuloy naman namin ito ilalapit sa inyo at ipagkaloob po sa kanila. Ganyan din ang apo ni Nanay Pina at si Sister Erica na nagdadalang tao ngayong mga panahon na ito. Inang at itang ni Brother Kevin na may pneumonia, si Sister Nessie Fernandez, tatay niyang friend ni Brother Kevin, nagpapagamot. Pamangkin ni Nanay Pina, si Brother Denmark, ating Sevilla, Jennifer Eusebio Pascua, Corazon Mina, Imelda Eugenio, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, Jennifer de la Cruz, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Lita at si Dayan, si Pichi na nasa Canada, sponsor ng Tabacao Church, patuloy na nagpapagaling at kalakasan ng pangatawan ng igawad sa kanya, bawasan ng mga sakit na kanyang nadaramdaman. Magaya din ang kalakasan kay Kuya Bobby at si Ate Lorna sa kanilang araw-araw na pamuhay, sa kanilang mabigat na pagtatrabaho. Yan si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. Patuloy na kalakasan na igawad sa kanila. Ang family ni Sister Rose Encarnado ay kasama namin sa panalangin. Brother Renato Santos, Romnick Francisco, si Olivia at Rebecca Francisco, kasama na rin si Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagpapagaling, Sister Janet Tevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, kasama ng iba pa naming mga kapatiran na hindi namin nabanggit na may mga sakit din, ay patuloy nawa namin inyong ipuin na inyong pagpagaling na kamay, at aming tinatanggap ang kagalingan at pangako nyo binigay nyo po sa amin, at iyo ay magkakaloob sa amin ang aming mga pangailangan, at namin hinihingi ng kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Amen po muli mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat at good morning po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Sa mga nakikinig sa background, magandang umaga din po. Salamat sa mga nag-shares. Salamat sa mga prayer warriors na kasamang nanalangin. At tayo ay pinagigitnaan ni Jesus habang tayo nanalangin na po. Sabi ni Sister Belinda Salvania. Good morning po mga kapatid. Thank you Lord. Bumangon na naman kaming may lakas at sigla. Ito napakasarap sa bawat umaga, isang diin na pasasalamat pagka tayo muling mumulat ang ating mata at ang ating isipan, isang panibagong buhay, panibagong pag-asa mga kapatid. Patuloy na kaming pangunahan sa lahat ng oras ng aming buhay, masundan namin yung banal na kalooban. Salamat po Lord. Yan po. Tunay na napakasarap sa bawat umaga ay pagmulat ng ating mata. May bagong pag-asa tayo nakikita sa pagsikat ng liwanag. Salamat sa pag-comment si Sister Belinda Salvania. So Ate Revy, good morning po dyan. Nangunguna sa linya itong dalawang taga San Leonardo, si Ate Resbeb Gutierrez, good morning po. Ate Nympha Rivera, good morning po. Si
si Ate Mitch, San Jose, Ate Lorna, Kuya Bobby, Ma'am Pemi, Kuya Abner, Ate Sally Sanchez, Sister Percy, Brother Carlito Tomas, good morning po sa inyo. Nanay Fina, Sister Helen de la Cruz Malyari, magandang umaga po sa inyo. At Kuya Narsing, Sister Gloria Balbido, si Nanay Nerissa, good morning po. Sister Des Flores, Sister Janet Katmainta, kamusta po? At yan, nakasama natin sila sa nung Sabado na po, pamilya nila Brother Jojo Katmaitan. At sino pa? At sa lahat mga nakikinig sa background, si Crisel Tablada, Janet, Sister Janet, at iba pang mga kikinig sa background. Magandang umaga po sa atin lahat. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.